Excuse me. Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Okay? Thank you. So, new beginnings. Meron ditong bagong ganap, no, na mangyayari. Merong bagong opportunity, merong bagong relationship, bagong trabaho, bagong career, bagong level sa inyong commitment. So, depende sa inyong sitwasyon, ano. But, yeah, there is going to be something new chapter in your life that you are going to start, no? You're going to embrace sa ngayon. And, you just need to be courageous. Kailangan mo na maging matatag, maging matapang para dito. Lalo-lalo na, no? Kung ito ay totally new for you. This is like an uncharted territory para sa'yo. Kaya kailangan mong maging matapang, maging matatag ka. No? Para kahit ano man ang hirap, kahit ano man yung difficulty na po pwede ninyong ma-encounter, no? Along that new journey, hindi yan magpapatumba sa'yo. Hindi yan magiging dahilan para sumuko ka. Okay? So, we have boundaries. Siguro, Aquarius, masyado kayong mabait. Masyado kayong mabait. Pinapalagpas mo lang kung ano yung siguro mga ginagawa ng mga tao sa'yo. Masyado kang compassionate, maawain, maintindihin, mga ganyan. Pero, pwedeng naaabuso ka na. No? Kaya, ang panawagan sa iyo ngayon ng universe, put a ring around yourself and your energies. Kasi baka mamaya, di ba, bigla ka na lang mag-shutdown, no? Sa mga taong ito na umaabuso sa iyo. So, in order for you to protect your energy, and also at the same time protect your relationship with these people na maaring umaabuso sa'yo, kailangan ngayon pa lang mag-set ka na ng healthy personal boundaries para maging aware na sila of the limitations, diba? Maging aware sila na, hello, kailangan kahit masyado kang mabait, kailangan mo din naman ng paggalang, kailangan mo din naman ng respeto, diba? Kaya makakatulong yan, ano, na mas maging stronger pa, may strengthen palalo ang inyong relationship with these people. Kasi baka mamaya, kung magtutuloy-tuloy, wala kang boundaries, 'di ba, sa mga taong ito, baka mamaya, magulat ka na lang isang araw, ayaw mo na sa kanila. Tatanggalin mo na sila sa buhay mo, hindi ba? So, tingnan natin kung ano pa ang ganap, no? Maraming salamat muna for subscribing, and if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads kasi malaking bagay po yun sa akin. Thank you. And also, please click the join button sa baba ng video po kung gusto po ninyo na mag-join sa membership. Okay? So, 7 of Swords. Ayan. Mag-iingat po kayo, ha? Kasi alam mo, kung sa sobrang kabaitan mo, pwede talaga na may mga tao ditong magte-take advantage sa iyo. At, di ba nga, merong, yung mga tao pati, no? Kapag nakakapag-isip ng hindi maganda, regardless, no, kung kaano-ano mo yung tao. Kasi minsan nga, kapamilya natin, naloloko tayo. Di ba? Mga mahal natin sa buhay, niloloko tayo. Kaya, hindi na natin ngayon alam kung sino na yung pagkakatiwalaan natin. Hindi na natin pwedeng ibigay yung 100% na trust natin sa mga tao sa paligid natin. So, with the 7 of Swords, this is an energy of a liar, cheater, and stealer. Okay? Kaya po pwedeng kahit sino, no? Baka meron ditong tendency na manloko sa'yo, magsinungaling sa iyo, magnakaw sa iyo, kaya ang dapat na gawin mo na lang, tama yan, mag-set ka ng boundaries, at saka matuto kayong maging observant, no? At huwag kayong masyadong magtitiwala ng 100% sa mga taong nasa paligid ninyo. Okay? Hindi na tayo pwedeng maging kampante lang, no? Hindi na tayo pwedeng maging very lax sa dami na ng taong manloloko sa paligid natin. Okay? Kaya, this is a warning for you. No, this is a warning for you na mag-ingat ka sa mga tao sa paligid mo. Do not share important information at huwag kang masyadong magtitiwala, no? Huwag mo masyadong ipagkakatiwala sa mga tao ang inyong mga mahalagang bagay, 'di ba? Ay mga plano, mga dreams ninyo, mga ganyan, strategies ninyo.
mga valuables ninyo, tangible and non-tangible. Okay? So, we also have Nine of Swords. Si Nine of Swords, worry kayo lang. Meron kayong pinag-aalala dito. Ay, maaaring hindi na kayo makakatulog. No? Kasi, yan, may unan. Imbes na nakahiga kayo dito, imbes na yung ulo ninyo nasa unan, yung ulo ninyo nasa kamay ninyo. Parang sinusubsub ninyo yung ulo, mukha ninyo sa kamay ninyo. Kasi parang gulong-gulo kayo, no? Gulong-gulo na you are confused. Pwedeng may problema, pwedeng wala naman talagang existing na problema, pero nag-anticipate ka ng posibleng maging problema. Pwedeng ganun din yan. Diba? Kasi nga, meron kayong new beginnings. So, baka sa pagsisimula mo ng kung ano man ito, na new endeavor, diba? Baka ina-anticipate mo kung anong pwedeng maging problema na kaharapin mo dyan. So, hindi maganda, no? Hindi maganda, sorry to say. Hindi maganda na ganon. Kasi kung nag-anticipate ka ng possible na maging problema, diba? You are, in a way, you are self-prophesying. Diba? Isipin mo, tandaan ninyo na kung ano yung iniisip mo, that is what's coming towards you. Kung ano yung iniisip mo, eventually, that is what's going to unfold in your life. Okay? Yun ang mangyayari. No? Kaya wag mong imbitahin, no, ang hindi magandang pangyayari na dumating sa buhay mo. Wag mong isipin 'yon. Wag mong i-anticipate 'yon. Okay? Mas magandang positive lang dapat ang isipin mo para positibo ang mangyari sa buhay mo. Positibo ang dumating ni energy. No, wag itong mga problema. Wag mong isipin ang mga possible na problema. Kasi talagang dadating at dadating yan. Mangyayari yan, mahahatak mo yan. Kasi nga, 'di ba? Kung ano yung iniisip mo, yun ang mangyayari. Yun ang maa-attract mo towards you. Kaya as much as possible, no, kontrolin mo yung thoughts mo. Control your thoughts. Huwag mong hayaan, no, na negatibo ang maisip mo or yung pumasok sa isip mo, kontrahin mo agad yan. Diba? Transmute those negative thoughts, feelings, and emotions into something positive. Para nang sa gayon, mas mga magagandang pangyayari, bagay, sitwasyon ang mangyari sa buhay mo at hindi itong mga ganyang problema. Okay? So, we have Page of Swords. And this is excitement. Some of you, Aquarius, will be very excited about something. Pwede, no, na si Page of Wands, kung ano man itong opportunity na dadating dito, ano man ang mababalitaan mo dito regarding opportunity, talaga naman, hindi mo to papakawalan. Kaya, possible na ito si New Beginnings, ito yon. Kung ano yung mababalitaan mo rito, pwede kasi na merong mag-o-offer sa inyo rito eh. Someone is going to come towards you, merong balita, na, uy, Aquarius, meron ditong opportunity. Diba? At, possible na yung opportunity na to is related, no, sa kung ano yung gusto mo. Baka matagal mo nang inaantay ang ganitong klaseng oportunidad. Kaya ito, parang wala kang mapagsidlan ng inyong saya. Kasi, diba, this is dream come true. Possible na this is dream come true para sa'yo. Kaya sobrang saya ka. Sobrang excitement na naramdaman mo rito. And maybe you're not going to, you're not, tawag dito, hindi ka na mag-hesitate dito. No? You're going to embrace this opportunity right away. Kaya yun ang sisimulan ninyo. So, good luck and congrats. Thank you for watching. Love and light. Namaste.